Welcome to Faithful Bible Truths. Ang layunin po ng programang ito ay matapat na pag-aralan ang mga salita ng Diyos para sa ikakalawalhati ng Diyos, sa ikaliligtas ng mga makasalanan at sa ikakatatag ng mga Kristiyano. Ang ating tatalakayin today ay Half-Truth is a Lie. Ang hindi buong katotohanan ay kasinungalingan. Part 3. Ngayon po ay pangatlong bahagi ng ating pangangaral patungkol sa half-truth, incomplete truth is a lie. Ito po ay batay sa interview sa isang matandang mangangaral na ganito po ang kanyang unang sinabi. Jesus did not abolish tithing. Yan po isang ayon tayo dahil talaga naman pong hindi inabolish ang tithing. Pero dapat po ay niliwanag niya batay sa ating tamang paggamit ng mga talata sa Biblia, rightly dividing the word of truth, ang tithing na inyutos noong Levitical priesthood ay binago. The law was changed. At kasama po sa dumating na law na binago ay yung utos patungkol sa ikapo na mababasa nga po sa Malakay 3:10 na pinagtibay din naman ng Panginoong Hesus sa Matthew 23:23, pero po ito ay bayad buwis. Kaya at hindi ho pwede ang money, kundi dapat po ay yung mismong harvest. Samantalang dito, nang baguhin na ang kautusan, yung pong tithing na hindi inabolish ay binago. Hindi na po siya bayad buwis, kaya po ito ay isang offering, will of the heart and not obligatory. Isa pa pong sinabi niya na kasinungalingan, half-truth, ay the church practice tithing. Yes, totoo po yan mga kapatid, the church, pero hindi po yung Christian church na hanggang sa panahon ngayon ay umiiral mula nung mamatay sa krus ang Panginoong Hesus, kundi po yung Old Testament church in Israel, mga kapatid. Yun lang po ang nag-practice ng tithing na pagsunod sa utos na dumating during Levitical priesthood. Kaya po, half-truth mga kapatid, kasinungalingan pa rin na Jesus did not abolish tithing, the church practiced tithing, at ngayon po naman ay ang kanyang sinabi na grace giving. Grace giving should be more than 10% and not less. Mga kapatid, pag sinabi pong grace giving, ito po'y maliwanag na sinabi sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians in chapter 9 verses 6 to 7. May paalala po sa verse 6, sabi ay, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully." So yun po ang paalala. Kung gaano inihasik mo, yun ang aanihin mo, At sa verse 7, ito po, "Every man according as he purposeth in his heart." Ayon sa pasya ng kanyang puso, kaya nga po grace giving. At ang sabi, ayon sa pasya ng kanyang puso, let him give. Hayaan mo lang siyang magkaloob. Huwag mong pakikialaman, huwag mong imamanipulate, huwag mong pagigiltihin, huwag mong pipilitin, para makapagkaloob sila, not grudgingly or of necessity. Bakit? For God loveth a cheerful giver. Kaya nga po, grace giving. Ngayon, kung sasabihin, it should be more than 10% and not less. Tinakdaan na po natin, hindi na po siya pasya ng puso. So, magiging minimum na naman po ay 10% kasi more than 10%, not less. So, hindi na po magiging grace giving, mga kapatid. So, ito po ay hindi na half-truth, kundi ito po, it is a complete lie. It is a manipulative, it is a lie, mga kapatid. Hindi na ho tama. Mali na hong pangangaral, hindi ho totoo na pagka grace giving ay dapat hihigit sa 10%, kundi kung ano ang pasya ng puso, gaya po ng ating, kaya po lubhang napakahalaga po talaga mga kapatid ng ating rightly dividing the word of truth. Kung wala po ito mga kapatid, ay mahirap nating sabihin may pagtatapat sa Diyos na hindi na po obligado ang pagkakaloob ng 10%. Kung gusto po nating maghandog ng ating 10%, it is okay. At ang mahalaga po nito, hindi pagsunod sa utos, hindi po tayo magkakasala sa Diyos, hindi po tayo nagnanakaw sa Diyos. Salamat po. God bless mga kapatid. Salamat po at nakasama namin kayo sa pag-aaral.
Kung ito po ay naging blessing sa inyo, please subscribe and share to others. At narito po ang mga schedule ng live streams ng aming mga gawain. God bless po.